Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Mas komportable ngayon ang biyahe ng maraming commuter mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu dahil sa OVP Libreng Sakay Program. Maliban kasi sa air-conditioned ang bus, konektado rin ito sa internet. Kumustahin natin ang sitwasyon ng ilan sa mga pasahero sa ulat ni Brian Latasa. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong pinaglilingkuran ng OVP Libreng Sakay Bus sa buong bansa. At isa nito ang 48 years old mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, probinsya ng Cebu na si Mayen Soria. Kwento niya sa amin, first time niyang makasakay sa OVP Libreng Sakay Bus nang naabutan niya ito nang pauwi siya mula sa trabaho. Gikan ko sa MIPS 1, then padung na mi uli sa makanang crossing. Nya, tamiya unta mi nya karon kay traffic man kay paingon dito so namalik mi sa agi nya timing nga naa mo libreng sakay. Karon na timing man ganay kanang crossing sumoto ya. Amo na lang ni i-grab kay kanang libre baya. Sabi pa ni Mayen, komportable ang kanyang naging biyahe sa loob ng bus. Komportable ka ayo. Bahala ng traffic din ha dugay maabot kay lingaw kay kun diri oy. Para sa maraming Pilipinong commuter tulad ni Mayen, magandang inisyatiba mula kay Vice President Inday Sara Duterte ang OVP Libreng Sakay Program. Ako pa salamat og dako nga kanang naingon ani bahalag tagsara at least makakuha sa kas mga opportunity ba nga gibuhat sa Vice. Importante kay siya nako kay kanang kuan man libre man siya. Nya convenient kaayo ang sakyanan. Mula po dito sa Lapu-Lapu City, probinsya ng Cebu, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ruta at schedule ng biyahe ng OVP Libreng Sakay Bus sa probinsya ng Cebu, muli nating alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!